Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Misteryo sa Broadway Avenue. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay tungkol sa sarili kong karanasan nung ako ay nagdadub pa sa mga pelikula. Nangyari ito noong taong 1991. Nasa Sampaloc pa kami nakatira noon. Nangupahan kami malapit sa bahay ng supervisor namin sa dubbing. Siya ang tinatawagan ng mga production or producers para ipadub yung mga pelikula nila. Halos nasa kabilang kalsada lang kami. Kaya madali akong nasasabihan kung may bigla ang dubbing schedule. Ang madalas na dinadub namin noon ay mga boses ng mga artista na naiiwan nilang mga linya na hindi na nila mabalikan dahil sa may iba na silang ginagawang project. Yung iba naman ay hindi na talaga makapag-dub yung mga artista. Kaya sa amin na ito pinagagawa. At mas madalas na ipadub ay yung mga extra or mga beat roller na maiiksi lang yung mga lines tulad ng mga doktor, mga ekstrang lalaki at babae, at karamihan mga goons. Dinadub namin ang mga boses nila dahil noon ay may nakukuha ring ingay sa audio recording during shooting. Isa na doon ay yung tunog ng grind ng camera. Dahil nung panahong yon ay hindi pa uso ang digital camera. Puro dinegatibo pa ang mga camera noon. O ito yung mga camera na ginagamitan ng film, kaya maingay ang tunog nito. Kaya naman, kailangang idub sa studio ang mga eksenang may mga linya para luminis ito at maalis yung ingay ng camera. Isang gabi, pagkatapos kumain ng hapunan, ay pinapuntahan ako ni tita sa assistant niya. Yun ang tawag namin sa supervisor namin sa dubbing, tita. Darating daw yung assistant director na nakakaalam ng mga lines na naiwan naming eksena sa nakaraang dubbing namin sa Regal Film Studio. Sa may Valencia Avenue, corner Ortigas Avenue, located noon ang studio at ang opisina ng Regal Films. Ito ay pagmamay-ari ni Mother Lily. May ginawa kaming pelikula na hindi namin natapos ang dubbing dahil sa sobrang ingay ng eksena. Hindi na namin naintindihan yung mga linya ng artista at ang assistant director lang ang nakakaalam at makakatulong sa amin para maintindihan at maidub yung mga linyang yon. Dumating kami sa studio ng Regal Films na mga alas 8 na ng gabi. May 3 studio ang Regal. Yung pinakamalaking studio nila ay ang Studio A, kung saan doon ginagawa ang main mixing and preview ng mga pelikula. Pero minsan ay ginagamit rin ito para sa dubbing. Madalas ay ang Studio B ang ginagamit namin para sa dubbing. May tinatawag na individual dubbing para ito sa mga individual character na dubbing at meron ring crowd dubbing. Ito yung mga eksena sa palengke, malls o mga lugar na maraming tao. Dinadub rin namin yon. At ang panghuling studio ay ang Studio C. Ang Studio C ang pinaka-creepy na studio sa Regal dahil nasa likod na ito banda. Medyo tago ito na studio. Need mong dumaan sa likod para makapunta dito. Ang daraanan mo ay halos naging tambakan na rin ito ng mga lumang film at mga lumang kagamitan. Kaya sa mga dubber lang ito pinagagamit. Hindi pinadadub ang mga artista dito dahil nga sa hindi maayos na sitwasyon ng studio. Minsan nga ay may kakaiba rin kaming nararamdaman dito, pero hindi na lang namin ito pinapansin. Ang isa nga sa nakakatakot na nangyari sa amin dito ay nung nagdub kami ng isang eksena. Nung nagdub kami ng isang character, simple lang yung eksena, pero pag playback namin ay may narinig kaming umiiyak o panaghoy ng isang babae. Kasabay ito dun sa naidub na linya. Samantalang tahimik lang naman kami during dubbing at wala namang naiyak sa amin. Nakuha ng mic yung panaghoy o iyak ng isang babae na hindi namin alam kung saan nanggaling. Nakakapanayo talaga ng balahibo yung pangyayaring yon. Kaya tuwing nagdadub kami sa Studio C ay hindi talaga kami mapakali. At noon nga ay hinihintay namin ang assistant director dun sa Studio C. Mag-aalas 12 na ay hindi pa rin siya dumarating.
Pilit namin pinakikinggan yung guide sound ng eksenang idadab namin pero hindi talaga namin maintindihan. Kaya minabuti naming hintayin na lang talaga yung assistant director. At dumating ang assistant director ng pasado alas 12 na ng gabi. Putlang-putla siya at dito niya ikinuwento sa amin yung sinasabing misteryo sa Broadway Avenue. Habang nagdadrive daw siya sa Broadway Avenue, bigla daw siyang kinilabutan. Pakiramdam daw niya kasi ay may kasama siya sa loob ng kanyang sasakyan. Tingin siya ng tingin sa rear mirror dahil nararamdaman niyang may nakaupo sa likuran niya. Binilisan niya ang pagmamaneho. Sa tuli ng pagpapatakbo niya, halos umabot na ito ng 120 sa bilis. Pero ang tingin niya sa paligid ay parang ang bagal-bagal ng takbo niya. Parang ang haba-haba ng Broadway Avenue na pakiramdam niya ay hindi matapos-tapos ang kalsada. Nagtataasan na daw ang kanyang balahibo at buhok sa ulo. Parang may mga kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Natatakot siya na baka may biglang may magpakita na sa kanya. Tanging tunog na lang ng harurot ng kanyang sasakyan ang maririnig sa kahabaan ng Broadway Avenue. Hanggang sa nakita niya ang Mount Carmel Shrine. Mabuti na lang at nakabukas ang gate ng simbahan. Dali-dali niyang kinabig ang kanyang sasakyan papasok sa loob ng nakabukas na gate ng simbahan. Sarado ang pintuan papasok sa simbahan kaya minabuti na lang niyang sa loob na lang siya ng sasakyan magdasal. Mahigpit siyang kumapit sa kanyang manibela at nagdasal ng malakas. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Nang biglang may lumapit sa kanyang tenga at sinabayan siya sa kanyang pagdarasal. Deliver us from evil. Amen. At nung mabigkas niya ang mga huling katagang yun, ay biglang tumahimik ang paligid. Ngunit hindi siya makapaniwala sa nangyari. Akalain mong sinabayan pa siya sa kanyang pagdarasal. Parang ipinapakita pa sa kanya, magdarasal ka pa ha? Gusto mo sabayan pa kita? Na para daw ipinakita sa kanya na kahit magdasal pa siya at kahit nasa simbahan pa siya, ay hindi matatakot ang masamang nilalang na nakasakay sa kotse niya. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Nanampalataya pa rin siya na ganun pa man ang nangyari ay hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nang mabigkas niya ang mga huling kataga ng dasal na may pananampalataya, do not lead us to temptation, but deliver us from evil. Amen. Ay biglang humupa ang lahat. Pakiramdam niya ay nawala ang masamang nilalang na nakasakay kanina sa kanyang sasakyan. Matapos ang pangyayaring yon, ay agad na siyang dumiretso sa Regal Film Studio at doon niya kinuwento yung nakapangingilabot na pangyayari sa kanya. Nakiusap na lang yung assistant director na kung maaari ay ipakap na lang muna namin yung dubbing namin at i-reschedule na lang muna ito dahil wala na talaga siya sa wisyo dahil sa nangyari sa kanya. Kaya agad na rin kaming nag-uwian ng gabing yon na nangingilabot dun sa nangyari. Mga kasangga, marami na talagang hindi maipaliwanag na pangyayari na nagaganap sa ating kapaligiran. Mapamaligno, kaluluwa, aswang o masamang elemento man ito o isang demonyo. Pero isa lang ang masasabi ko, wag na wag tayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang sabi nga sa Biblia, sa Deuteronomy 31:6, magpakatatag kayo at lakasan nyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong araw na ito, ay huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share natin ang video ito. At shoutout muna tayo sa mga bagong subscribers, mga nag-comment at yung mga kasama natin nung nakaraang premiere night. O shoutout ko kayo ha. Shoutout dun sa unang-unang nag-comment sa live chat natin dun sa third eye ng isang musmos. Si J.R. Felin,
Yan, siya yung unang-una doon sa live chat. At syempre, sumunod si Sid Vicious at si Kuya Mac. Si Kuya Mac, tumawag pa sa akin yan kung bakit daw wala pa yung premiere. Eh sabi ko, alas 7 pa. Excited daw kasi nag-aabang yung buong pamilya niya. And syempre, si Vincent C. Sabi niya, kambal. Siguro napapanood niya yung imbitasyon ni Nunong Imaw kasi may trailer nga tayo before the premiere. Kaya sabi niya, kambal kasi kakambal daw niya si Imaw. At syempre pa si Miss Looney, ayan, si Ominous Cookie, ang kanyang pagbabalik. Kasi nga may pumano nga na mahal niya sa buhay. Kaya Miss Looney, nakikiramay po muli kami. At syempre pa kay Leonardo Manalo. Yan po, galing po yan sa group chat ng Kwentong Takip Siling. Syempre kay Mine Ramos, hello, shoutout din po sa iyo. Kay Cindy Sembrano, nako, itong si Miss Cindy Sembrano, galing pa yan sa premiere doon ni Paring Ingkong. Tapos yun, in-invite namin siya na sumunod dito sa premiere natin, yung ating Third Eye ng Musmos. At syempre, shoutout rin kay Paring Ingkong. Ayan, shoutout ko na rin yan. Ayan, si Paring Ingkong, yan yung kasama ko pa talaga sa dubbing noon. Grabe, napakatagal na namin magkasama yan. Salamat, Paring Ingkong, sa suporta. At syempre, lumagari rin siya. Sinamahan niya tayo sa premiere niya after nung kanyang premiere. And syempre, shout out. Ayan, shout out rin kay best friend Bunganga ng Lagim, also known as Tatay Bernie, sa nakararami dito sa horror community. Isipin mo, biglang dumami yung anak niya, di ba? At kay Pauline Musura, yan, shoutout sa iyo. Isang magaling na writer rin yan, no? And kay Sai Bugayong, yan, shoutout sa iyo. Kay Main Black Rose, nako, ito yung isa sa mga suki natin yan na kada premiere ko, nandiyan siya. Yan, talagang super support yan ever since. At syempre pa, ang sumuporta sa akin mula nung nagsisimula pa lang ako. Nako, grabe ito, no? Si Miss Shyla Hart. Dahil, talaga, mula nung ako'y nagsisimula pa, iilan pa lang yung subscriber ko, naririto na yan, tumutulong yan sa atin, no? Nakikipagkulab yan ko. Maraming salamat po sa iyo sa walang sawang pagsuporta. Yan kay Antingera. Yan, subscribe din kayo sa kanyang channel. And syempre kay Miss Shasha Sudario. Nako, ito yung kauna-unahang member ko at pumindot ng join button at naging kasangga ni Kabanong. Nako, yan. Maraming salamat po, Shasha Sudario. And syempre, salamat rin sa isa sa mga kasangga na community member na si Ma'am Milagrosa Luke, na walang sawang nagbibigay ng supers o pakulay kada premiere ko. Nako, grabe talaga. Thank you, Ma'am. No? And take note, 2 beses pa siyang nagpakulay nung last premiere natin. Ako, maraming salamat po talaga sa inyo, Miss Milagrosa Luke. And syempre, God bless you more and more. Ayan. And syempre pa, salamat rin sa napakaganda at napaka-talented kong anak na kasangga ni Kabanong community member rin. Salamat kay Nika Nociel Urbano na laging sumusuporta sa akin. Yan. Salamat po sa iyo, Nak. Thank you very much. At syempre, salamat rin sa kay sa Sir Giovanni Pido. Naku, napakagaling po ito na manunulat. Siya po yung may sariling channel din siya, yung Ang Manlalakbay na Manunulat. Bisitahin nyo rin yung channel niya dahil nag-guest narrator ako sa kanya dun sa Scout Ranger, yung title. Naku, napakagandang story. Actually, lahat po maganda yung story niya. Pero syempre, dahil ako yung nag-narrate, mas maganda yon. And syempre, shout out rin po kay Black Maria. Yan, nag-guesting rin ako sa channel niya, yung NATO, Father and Son na story. Nako, ito naman medyo makabagbag damdami naman yon. Ang ganda rin ng story niya, no? And abangan nyo rin ang aking animation channel, yung Creepy Pinoy TV Animation Channel. At ang partner ko dyan, syempre walang iba kundi si Z Animation. Yon, shoutout sa kanya, no? And of course, shoutout rin sa isa sa mga unang naging kaibigan natin dito sa horror community, si Sir Vong Caballero ng Kaba Horror Podcast. Yan. Okay, bisitahin nyo rin at mag-subscribe rin kayo sa channel niya. At maraming salamat rin at pinaunlakan niya ang aking paanyaya. Ito, minsan lang ito pumunta sa mga premiere. Walang iba kundi si Miss Pamela Camille. Naku, grabe ito, no? May horror channel na, may animation horror channel rin siya, no? Pareho yan, tigwa 100,000 subscriber yan. Lupit talaga, nako. Kaya thank you very much po, Miss Pamela Camille, sa pagbisita sa aking munting tahanan. Kaya
eto po, isa pang malupit na bumisita sa premiere natin. Siya ay si Ang Hukom. Naku, grabe. Ibang klase po ito. Salamat brother sa pagdalo sa premiere ko. Naku, sana maulit muli. Oh, di ba? Sana ay mabuhat mo rin ako at kapag ay makapag-guest rin naman ako sa channel mo. Yan, di ba? Para marinig naman ako ng mga subscribers mo. Mabisita nila yung channel ko. Thanks in advance sa future collab natin, alright? And syempre, yung mga silent listeners natin and supporters at mga nag-comment rin dun sa last video natin. Shoutout kay Ma'am Yolanda Gintivano. Yan, grabe. Isa rin to sa mga nasa abroad na sumusuporta sa atin. Salamat po sa inyo, Miss Yoli. And syempre, hello rin kay Amihan Grande. Ayan, dahil sabi nga niya, yung comment niya, nung bata daw siya, may third eye rin siya, pero ngayon, wala na rin. Yun, and kay Jules Obenza ng Bukidnon, sabi niya, ang ganda daw ng kwento natin, at para daw siyang nagtuthrowback. Okay, sa panahong wala pa silang TV at radyo lang ang pinakikinggan niya. Di ba? So, salamat po, Sir Jules, sa pakikinig. And syempre, shout out rin kay Miss Dory Solis. Okay, na taga Pampanga naman ito. Diba? And shoutout rin kay LD476 na nasa kabilang dulo daw ng mundo. Mukhang ano rin to, nasa ibang bansa. Yun, shoutout rin kay Marie. At syempre pa, isa sa mga tumulong rin sa atin nung nagsisimula ako, kay Miss Imogen or EDM Mori from Japan. Oh, di ba? Talagang kung saan-saan na nakakarating yung boses natin, yung video natin, buti pa yung boses nakarating na kung saan-saan, di ba? And salamat po sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta. Yan, thank you po. Shoutout rin kay Arjude Francisco. Yon, ang tinig ni Gabriela. Yan, naku, ang dami and ang Pulang Dragon. Yan, shoutout po sa inyo. And syempre, kay Jmar Villarmino na nakikinig from Hong Kong, di ba? Hello din po sa lahat ng mga OFW na kababayan natin dyan sa Hong Kong. Sana mapakinggan nyo rin po kaming lahat. Ayan, di ba? And shout out rin kay Apple Vencito. Ayan. At sa kanyang friends and family. Yan tama na yung pagkakabigkas ko ng apelyido mo. Apple Vencito. Kasi nung una, nagkamali ako ng pagbigkas Sorry naman. Okay? Ayan, thank you po sa muling panunood at pagsuporta at pakikinig. Ayan. At kay Marites Agrabiador na walang sawang sumusuporta sa atin. Halos lahat yata ng video ko talaga pinapanood niya. And syempre, shout out rin kay Oscar Mineses na galing sa channel ni Ang Manlakbay na Manunulat. From there, siguro narinig nga niya yung Scout Ranger na narration ko. Ayan, kaya bumisita siya dito. Thank you po, Sir Oscar. Salamat sa pagsuporta. And shoutout rin kay Sir June Andre Nagar. Ayan. Kay Takoyami Food Kiosk. Ito ang isa sa pinakamasarap na takoyaki na natikman ko. Yan, Takoyami Food Kiosk. Di ba? At shoutout rin kay Ma'am Tess Watanabe. Hello po. Yan, nasa abroad rin tong si Ma'am Tess Watanabe ngayon. And kay Pam and King's Vlog. Ayan, nagtataka sila bakit iba na daw yung pangalan ng channel ko. Well, Miss Pam and Kane, medyo very supportive kasi yung mga viewers dito sa horror community. Kaya nagpalit na po ako ng content at ginawa ko ng horror channel ito. Pero salamat pa rin po at nadalo po uli kayo dito sa aking channel. Yan So thank you very much. At syempre, kay Franz Mine Aurelianes Ramos. Naku, ilang account meron nito? 4 yata. And lahat yun pinanonood niya ng mga videos natin. Salamat po, ma'am. And syempre kay Eli Pahanel. Yun, yung kapatid rin daw niya may third eye. Pero now, ay kaya na nitong i-handle yung siguro yung nakakakita nga ng kung ano-ano, no? So, kaya nang i-handle. And syempre, kay Papa J. Yan, isang OFW na friend rin natin yan. Chef naman to, magaling to magluto. Pauwi na daw to ng February, Bikini man. Pasalubong, brother. Ayun. And salamat, bro, uli sa pag-attend, no? And kay Jans Brusola. Ayan. Hello po. And Elsie Sebalda. And kay Nate Light River. Ayan. Nate Light River. Shoutout po sa inyo. And shoutout rin kay Ang General. Naku. Hello po sa inyo. And kay Angel Mar Animated. Yun. Hello kay Aswang Stories. Naku, salamat po sa pagdalo sa premiere ko nito.
And of course, sa malupit na kaibigan natin na si Sir Barry Barrera ng Ang Sundo, yan, horror channel. Grabe, pag napanood niyo yung animation na ginagawa niya, pang international ang quality. At abangan nyo ang pag-guest ko rin dyan sa kanila. Shout out po sir ha. Sir Barry, sana nga po bakit men. Naghihintay lang po, I'm just a PM away. And syempre shout out ko rin po si Sir Chris Gamboa ng mga kwentong takip silim. Yan po. Grabe po, salamat sir, at nag-guest nyo rin po ako sa inyo. Dahil sa inyo ay dumami talaga yung mga subscribers ko. Ayan, salamat po dun sa pagtulong nyo sa akin. Alam nyo yung puntahan nyo po yung kwentong takip silim. Yan, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe kayo dyan. Maririnig nyo dun yung ginawa ko, yung Ang Kaluluwa. Ako rin yung nag-script nun at ako yung nag-narrate. Yun, dahil dun, ang dami pong nadagdag na mga subscribers po. Nako, thank you very much po. And syempre, nandito lang ako whenever you need me, Sir Chris. And again, maraming salamat sa mga nag-join sa kasangga ni Kabanong community member na sina Nika Nochel Urbano, kay Miss Shasha Sudario at kay Miss Milagrosa Luke. Ayun, halos mag-4 months na silang nagre-renew as member. So, maraming salamat po uli. At kaya po yung mga iba dyan, bikini men, murang-mura lang yung aking membership. Mag-join naman kayo dyan. Okay? Asahan ko po kayo, no? And salamat muli sa mga umattend ng premiere na ito ng Ang Misteryo sa Broadway Avenue. Sana nagustuhan nyo rin po itong kwento natin ngayon. And don't forget to like and share. At syempre, mag-subscribe na rin po yung mga bagong bisita natin. At mag-comment na rin kayo uli dun sa comment box para maisama ko uli kayo sa susunod na shoutout natin. Alright? Okay, grabe. Mas mahaba pa yata itong shoutout ko kaysa dun sa story natin. So, hanggang sa muling pagsasalaysay, dito pa rin sa Aklat ng Lagim ni Kabanong! Oh!